Duterte! 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 Ang sikat natin, ang panalangin natin, bring him home! Bring him home! Bring him home! At ngayon mga kababayan, mapapakinggan po natin ang video message ng may bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang iba kundi si Ma'am Hanilet Avancenia. Message ko sa Pilipino. Alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before landing ang bagyo, naana siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, nangikamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala ang kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto dito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Hindi na magani, gusto na siya matrabaho, hindi na gusto ng dagan ito politika. Mga tao lang ang gusto niya. Kinakatila mo sa kind of leadership na iyang ihatag. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mag-isog. I remember that time na giingnan ako, ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Gali naman na, mag-isog-isog naman ka. Mauna man na iya ka. Ang isog-isog niya na insulta. Mayo tayo nag-abuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Walang awat. Ipakababa siya, miski presidente na siya. Pagkita niyo siya ang tao. Iko kay pagkaon na lang ang gusto. Hindi siya materialistic. He doesn't care kung nakasay ko ang tao. Wala. He doesn't care kung sa iya ang isuot. Daan. Abuso. Habi. Abuso. Simple ay gusto. Hindi try to niyo. Simple lang ay gusto na. Hindi private, hindi patay ang tangin mo siya. Dito. Kidnap din mo. May 80 years old na rin siya. Paman mo kakatang niya. Wala tanan. Wala kami medisina. Kaya di kami sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa Nina. May gusto. Grabe. Wala mo na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala na siya gipusil. Wala na siya gilunggam. Yung accusations ng hain kabuo. Asma ng hain. Mga magaling niya magkiti. Siguro ng nain na gina-accuse siya. Ang gani. Grabe gani. Gulong na lang gibulhok na nila sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pag nilabuhat mo rin sa mga hindi ko katulog, hindi ko kapuyot sa sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala lang ko nakauli sa among balay. Plano-plano na lang ko asa ko matulog. Nangyayap lang ako. Una ko kabalong sa ako. Wala ko balong sa ako. Haluin ako kayo kung di ko pagkaon na na ba. Binisaya lang ang gustoan na. Kung uban naghandong, umanisyon ka na siya ang gili. God. Ano lang.
Hangyo ko sa inyo. Di tabundang at hindi siya bubalik. Ayaw ginubundang, di tabundang. Please continue to pray for him. And for us, na maang sa nabot ni Tabang, Pilipino, tabang. Pero lahat ng galing sa luwasan komunikasyon na sumusuporta sa tatay ko na binigay sa Dayahan at pinadala sa Netherlands doon sa ICC. Ang itong administrasyon na ito, magandang araw sa inyo. Nahirap yung sitwasyon namin gusto ko sana na nandyan ako. Yun nga lang, may binabantayan ako na sudad kung bago dahil ako ang alkalde dito ngayon, so hindi ako makapunta. At medyo pakiramdam ko may gagawin sila dito sa lugar, kaya hindi muna ako makapunta dyan. Sayang na hindi ko kayo makikita at makakausap ng personal. Pero gusto ko magpasalamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa tatay ko. Gusto namin siya makita na makabalik ng Davao at maka-uwi sa bahay niya, sa kwarto niya. Wala namang ibang gusto yung tatay ko kasi mag-birthday na ngayon 28, 80 anyos na yan. Yung gusto lang talaga namin sana na bumalik na nandyan pa, hindi, yung humihinga pa. Kung may kasalanan lang talaga siya, sana naman talaga dahil Pilipino naman tayong lahat, dito na lang sana yun sa mga korte natin pusgahan yung tatay ko. Masakit doon, hindi na namin nakikita ngayon. Kung mabibisita kami, pupunta ba kami ibang bansa, mahirapan. So, gusto ko lang sabihin talaga, ang nakita ko lang, simula nung kang KOJC pa, yung Pastor Giboy, hanggang dito sa sa tatay ko, abusado talaga. Abusado, tapos ayaw dumaan sa saktong proseso. Medyo kailangan natin mag-ingat ngayong mga panahon na ito dahil kailangan natin tingnan yung sitwasyon ng maayos. Kasi ako, nakakarinig lang ako ng mga istorya ng Marcelo. Pero ngayon, hindi ko alam kung ito na ba yun. Pero sa nangyayari at nakikita ko at nararamdaman ko, para siyang Marcelo na naririnig ko noong panahon. Hindi pa naman kasi alam ko may mas mga grabe talaga at mga karumal-dumal na mga nangyari doon. Pero itong Marcos Jr. gustong gayahin yung tatay nila si Jr. na ewan ko lang. Pero gusto ko lang na tingnan nyo ng maayos yung sitwasyon at mag-ingat kayo sa iba kumilos yung liderato ngayon. Yung mga pulis na uutusan, wala magawa. Siyempre, trabaho Manila, wala naman talaga dyan sa mga maliliit na ranggo yung andyan naman talaga kung sino yung nagpapatakbo. Mag-ingat kayo dyan.
Again, gusto ko lang pasalamat kasi wala talaga akong, hindi ko alam talaga ano sabihin ko sa inyo kasi apektado talaga ako ngayon, yung pamilya namin sa nangyari. Kung gusto lang namin makita yung si former President Digong. So, malaking bagay, lahat ng ginagawa nyo, sinasabi nyo, sinusulat nyo, lahat ng suporta na pinapakita nyo. Malaking bagay yan sa amin. Kaya salamat sa inyo. Yun lang. Mabuhay kayong lahat. Well, it was really kidnapping. You see the comments all around the world from experts. Yes. But if you talk to lawyers, they call it extraordinary rendition. But for a family member like me, that's kidnapping. That's forcibly taking my father to another country and illegally arresting him. So that's clearly kidnapping. Ma'am, mag-apply po ba si PRD ng interim release? That is something that I cannot comment on because it's a legal strategy. So I would leave that to the lawyers if the lawyers would like to talk to the media. But I will not comment on legal strategy. I would also add that because I told him a lot of people are crying, they are depressed, hurt, stressed about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. So I'm remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen and pen. So sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat, there will be a day of reckoning for all. Mahal na mahal po ang Duterte family ng mga OFW at mga Pilipino po sa bansang Pilipinas. Ngayon, grabe po yung emosyon ng mga Pilipino dahil mahal po nila si PRRD at kayo po. So may mensahe po ba kayo para sa lahat ng mga Pilipino? Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga kababayan. First off, I'd like to thank all our countrymen for your prayers and your profound support to the former president. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget the real issues in our country, and that is the poverty, that is corruption, that is the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency, and the failure of the government to address peace and security in our country. Atin pong napanood ang mga videos, message ni na Mayor Baste Duterte at Vice President Inday Sara Duterte. At sa mga sandaling ito, dako na po tayo sa isa sa pinakamahalagang parte ng ating programa, ang ating pagpapailaw sa ating mga kandila. So, inaanyayahan natin ang bawat isa na tumayo, sindihan ang ating mga kandila. Kung wala po kayong mga kandila, kung meron po kayong mga cellphone, maaari niyo pong i-on ang ilaw po nito. Ayan. Kasama rin natin ngayon, nakikisa sa ating candlelighting, ang mga kababayan po natin, dyan po sa Bantay, Ilocos Sur, dyan po sa Santiago, Isabela, sa Cabanatuan City, Nueva Ecija,
sa Tanawan City sa Batangas, sa Talisay, Camarines Norte, mga kababayan natin dyan sa Visayas, sa Gindulman, Bohol, sa Biliran, sa Sara, Province of Iloilo, sa Manapla, Negros Occidental. Nakikiisa din sa ating candle lighting ngayon yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, particularly sa Esperanza, Sultan Kudarat, sa Calamba, Misamis Occidental, sa Iligan City, Lanao del Norte, sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, sa Lantapan, Bukidnon, at sa Marihatag, Surigao del Sur. Kabilang din po sa nakikiisa sa atin ngayon, dyan po sa Barangay Mintal, Tugbok District, Davao City, at sa bayan po ng Lupon sa lalawigan po ng Davao Oriental.